Magbabalik din bahay Darnet at pupunta tayo ngayon sa Tarlac at Pangasinan. May gagawin tayo sa Tarlac. Tapos sa Pangasinan may gagawin ulit tayo. Punta muna kami sa Nissan kasi may pinabili si client na spark plug. Hindi na pa kasi napapalitan since birth yung kanyang spark plug. So tara! Pinagkatiwala tayo ni client, pinadalan tayo ng pera para pambili ng pyesa. So mag-deliver muna natin sa BDO. Tapos dagat na natin kung mag-withdraw ka na. Yun mga tropa pits, nandito ako sa bansang Sinilangan. Ay bakit may kalbo doon? So ayun, nandito ako sa bansang Sinilangan. Sinilangan kaysa nagkasinilang baliw. At inampun ako dito sa North Edsa. So nandito ako magbabalik at bibili ng pyesa, hindi para mag-apply ng technician. So well trained yung mga technician dito. Alam nyo naman, hindi naman ako makakagawa ng sasakyan kung hindi ako pinag-training dito. Ayan. Ayan na mga tropa pits, magbabalik na ako. So yun mga tropa pits, after namin sa Nissan, nagpahinga kami dito sa MacArthur Highway, tapos diretso na ng Tarlac. So ayun mga tropa pits, na-encounter ko yung problema ni sir. Wala pa yatang 2 minutes, nag-cut off na yung makina, namatay. So ganyan yung nangyayari, sabi ni client. Tapos mga after minuto, pag in-start niya, umi-start naman. So na-encounter ko rin yun. So chinik ko na rin yung kanyang air filter. Yan, sobrang dumi. Tapos chinik ko na rin yung throttle body niya. Binaba ko na yung intake manifold kasi nga papalitan na natin yung kanyang spark plug. So makikita natin dito pagka binaklas ko kung ano yung magiging sanhi, kung ano yung naging problema nung kanyang sasakyan, bakit nagka-cut off. So ang pagka-cut off naman ng kanyang makina, hindi yung nakukulangan ng gas. Kumbaga biglaan na lang na mamamatay. Kumbaga pag nawala yung kuryente, patay. Ganon. Hindi tulad nung may kuryente pero unti-unting namamatay. So pwede nating pagdudahan yung kanyang fuel pump. Sira na. So chinik ko na rin yung wiring ng kanyang airflow socket. Goods naman. Mga sakit sa ignition coil, okay lahat. So dinoble check ko na lahat kasi hindi ko ma-scan yung kanyang Nissan Almera, kaya nagtataka ako kung sira ba yung scanner ko o may problema yung kanyang yung OBD port, yung saksakan ng kanyang OBD. So chinik ko na rin yung kanyang ignition coil. So para lahat walang leaks. Maganda-ganda. So dito na nga, nung tinanggal natin yung kanyang spark plug mga tropa pits, doon ko napagtanto na talagang sirang-sira na yung kanyang spark plug kasi wala nang, ubos na yung tip ng kanyang spark plug, napakanipis, malayo na yung gap. So palyado na yung kanyang spark plug mga tropa pits. At isa pang napansin ko, nagkakarbon. So sinabi ko kay client kung malakas na siya sa gas, at yun nga, sinabi niya na malakas na. So sigurado puro carbon na tong oxygen sensor mo, sabi ko sa kanya. At yun nga, nung nakita namin, nung binaklas ko, yun na, carbon load na mga tropa pits yung kanyang oxygen sensor. Ayan nga po, no. Ayan, puro carbon. Kaya ang ginawa ko, instead na linisin ko, may dala naman akong oxygen sensor, laging handa. Kaya pinahiram ko muna yung oxygen sensor sa kanya. Tapos sinabi ko rin sa kanya na obserbahan niya pagka hindi na malakas sa gas yung kanyang
Almera, automatic po na kontakin niya na ako at bibili na lang kami ng oxygen sensor dito. Kung gusto niya ng original, pwede naman. Kung gusto niya naman yung replacement, okay rin naman. Kasi manual naman yung sasakyan niya. Titipid naman yan kahit na replacement lang yung ikakabit. Pero mas maganda kung original kasi syempre tatagal na naman ng 5 years yung kanyang sasakyan. Tatagal yung 5 years yung spark plug kasi original. Tatagal ng 5 years yung ignition, oxygen sensor kasi original. So, kung wala namang budget, pwede naman yung replacement. Option niya naman yon. Pero advice ko rin, pwede rin naman. Makakatipid naman siya. At subok ko rin naman yung replacement kahit papaano mga tropa pits, no? Yun nga, binabalik ko na yung intake manifold, nalinisan ko na yung throttle body, at maya maya i-road test na lang namin kung ano yung magiging output ng aming ginawa. Pero sureball ako naman dito na yun lang yung naging problema niya, yung kanyang spark plug. Tapos yung kanyang oxygen sensor kasi nagka-carbon, dapat hindi magka-carbon yun eh. Pwede rin naman na sobra na yung fuel, hindi niya na masunog masyado yung spark plug kaya nagkaka-carbon. Depende rin kung tama yung air fuel mixture niya, yung ratio niya para hindi magka-carbon. So yun na nga po mga tropa pits, na napa-start na namin. Hindi na namatayan, kaya sinabi ko na i-road test na namin. At yun nga po, i-road test namin dito sa kanila. Tapos inilabas na rin namin to sa highway mga tropa pits, no? Para sa ganon, maging panatag yung loob niya bago ko iwan itong sasakyan niya. Ma-road test namin. So yun nga po, maayos naman. At yun na, tinultukan ko na mga tropa pits. Naglagay na ako ng sticker sa kanyang sasakyan. So maraming salamat sir sa uulitin. Ingat.